Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. In the meantime, habang nagko-cultivate si Chen Fan sa God Palace sa Earth ay nare-establish na ang Baekhyun sect. Ang kasalukuyang namamahala ay si Shu at Lu Yanzhou, ngunit syempre, si Chen Baekhyun pa rin ang sect master. Later ang Baekhyun sect ay magsi-set up ng mga branches sa 5 kontinente at 4 na mga karagatan, sila ay magre-reorganize ng ilang mga foreign bases. Thus ito ay nangangahulugan lang na sa sandaling ito, ang status ng mga disciples ng Baekhyun sect ay naging napakatanyag na at distinguished. Ang Baekhyun sect ay ang siya nang nagdudomina sa mahigit kalahating parte ng kabuuan ng Earth. Mom sambit ng isang batang babae, gusto niya rong mag-apply sa entrance examination ng Baekhyun sect. Sure tugon ng ina, kapag ka ito raw ay nakapasok sa Baekhyun sect, iyon ay higit pa kaysa sa pagiging bilyonaryo. Sa Kunlun ay sinabi ni Sparrow sa Azure Dragon na pagkatapos na umanib ng puwersa ng Khonshu Realm, sa ngayon probably ang Baekhyun sect na ay ang siyang pinakamalaking sekta sa buong mundo. Ngunit sumagot si Master Ye na paano kung mawala na naman si Chen Baekhyun? Ano na ang mangyayari sa Baekhyun sect? Isang araw ay bumagsak sa Earth ang isang bulalakaw. Sa isang syudad sa Tate ay mayroong nagpakilala bilang Amber ng Tianlan Star, umano'y sa hindi mabilang na mga Golden Core at mga heavenly gifted na cultivators dito sa Earth. Pumunta siya rito kasama ang kanyang mga disciples upang humingi ng ilang advice. Sinasabing si Greater Deity Amber ay pumarito sa Earth para sa kapayapaan at pagkakaisa. Binabalak nitong magbukas ng komunikasyon sa pagitan ng Earth at Tianlan Star. Bukod pa dun, ito rin ay nagbabalak na magbukas ng sekta sa United States. Walang diskriminasyon. Inaanyayahan niya ang lahat na sumali at maging kabilang sa mga taong binabagtas ang landas ng immortal cultivation. Sa isang partikular na syudad sa United States ay nagtanong ang isang individual kung kamusta si Greater Deity Amber kung ikukumpara kay Greater Deity Chen. Sumagot ang isa na paano naman daw ba may kukumpara si Chen Baekhyun kay Greater Deity Amber? Yung mga blood clan ancestors na pinatay ni Chen Baekhyun ay nasa dulo lang ng list, habang si Greater Deity Amber ay kalebel ng mga rank 1 ancestors. Sa kabilang dako naman ay sinabi ng eldest disciple ni Amber na si Greater Deity Xinghu na si Greater Deity Amber ay nagko-cultivate na sa nagdaang 20,000 taon, habang si Chen Baekhyun ay isang hamak lang na junior ng nascent soul. Dapat iyon ay pumarito upang magbigay ng pagbati kay Greater Deity Amber. Habang sinabi naman ni second disciple Greater Deity Xuanlong na dapat noon pa pumarito si Chen Baekhyun at ang kanyang mga disipulo upang magbigay ng pagbatit paggalang kay Greater Deity Amber. Mapapansin ang ekspresyon ni Amber. Sa China naman, partikular sa hall ng North Jeweled Pavilion ay kasalukuyang nagkakaroon ng meeting ang mga members ng Baekhyun sect. Umano'y sinabi ni Greater Deity Amber na ito ay pumarito sa Earth para sa peaceful coexistence, ngunit paulit-ulit nitong ginagamit ang opinyon ng publiko upang puwersahin ang Baekhyun. Sinabi ni Master Ye na bukod sa 2 nascent soul at 12 dosenang mga Golden Core disciples, ang cultivation ni Greater Deity Amber ay unfathomable. Definitely ang nilalang daw na iyon ay isang malaking banta. Nagtanong ang Southern King kung ano ang gagawin nila. Mauuna daw ba silang umatake gamit ang kanilang sword formation? Ngunit sumagot si Shu na bago umalis si Master Chen sinabi nitong ang Heavenly Galaxy Sword Array ay ang siyang kanilang foundation, kaya hindi nila ito maaaring gamitin na lang ng basta-basta. Isa pa, kapag ka umatake sila ngayon, tiyak na makukompromiso ang defense ng Chuzhou Province na agad namang sinang-ayunan ni Yanzhou. Makalipas ang ilang araw ay maririnig ang usapan ng mga mamamayan ng China. Napatanong ang isa kung ano ang ginagawa ng Baekhyun sect ngayon. Hahayaan lang daw ba ng mga ito na bulihin ng mga tagalabas ang kanilang mga tao? Sinabi ng isa na ayon sa mga sabi-sabi si Greater Deity Chen ay na-trapped sa ibang dimension. Iyon daw ba ay totoo? Sinabi ng isa na sa tingin niya iyon ay natatakot lang na harapin si Greater Deity Amber. Bullshit. Sabat naman ng isa, patiyak na si Greater Deity Chen daw ay sumailalim lang sa seclusive cultivation upang magkaroon ng breakthrough. Isang gabi ay inatake ng mga cultivators na nagmula sa ibang bituin ang Baekhyun sect na siyang nagpa-trigger sa kanilang protective formation. Nagkaroon ng pagyanig sa buong lugar. Napatanong ang mga disciples kung ano ang nangyayari. Sinabi ng iba na mayroong umaatake.
At sinabi naman ng iba pa na ang mga ito ay mga nascent soul cultivators, ito ay ang mga ancestors ng Gold Clan na kakarating lang kahapon. Sa kabutihang palad hindi magawang mabasag ng mga ito ang protective formation na isinet up ni Chen Fan sa Baekhyun sect at dahil na rin sa ginawang pag-retaliate ni Shu gamit ang putol na espada, ang mga ito ay napilitang mag-retreat ngunit nag-iwan ng mga pagbabanta. Pagsapit ng umaga ay tumungo sa Baekhyun sect ang flying ship ni Greater Deity Amber agad na bumaba, napahanga ang mga disciples sa flying ship ni Greater Deity Amber at sa puwersang nasa kanyang likod. Sinabi ni Amber na ang sword formation na ginamit ng Baekhyun sect kahapon ay katulad sa Big Dipper sword formation ng isa sa kanyang mga matatalik na mga kaibigan kaya siya raw ay nagtataka kung saan natutunan ni Chen Baekhyun ang sword formation na ito. Ano ito tugon ni Shu isang kwento ng matalik na kaibigan at idinagdag naman ni Yanzu na tumigil na ito sa pagpapaligoy-ligoy. Kaya sinabi na nga ni Amber na i-hand over ng mga ito ang formation drawing sa kanya nang masuri niya ito ng mabuti at makita kung talaga bang ito ay kahalintulad sa Big Dipper sword formation ng kanyang kaibigan. Imposible sigaw ni Shu agad na nag-retaliate ngunit napakadali lang itong dineflect ni Amber and Shu saad niya wag na raw itong magmatigas pa. Go to hell pa sigaw na tugon ni Shu sumugod gamit ang isang partikular na sword technique ngunit sa muli ay napakadali lang itong na-neutralize ni Amber. Gayunpaman napamura siya nang makita ang isa pang paparating na atake agad na humarang ang kanyang mga disipulo upang sanggahin ito. Hasambit ni Amber nagtanong kung sino yun iyon daw ba ay si Chen Baekhyun, ngunit ang umatake sumagot lang na ito ay hindi worthy enough para mag-step in pa si Greater Deity Chen mapag-aalamang ito pala ay si Ranran kasama ang mga demon ancestors at si Lingyon. Hasambit ng mga tao napakaraming mga nascent soul teka lang hindi raw ba't ito ay si Goddess Jiang Churan ng Taichu Temple ano ito raw ba ngayon ay nasa ilalim na rin ni Chen Baekhyun? Hasambit ni Amber habang nakatitig sa espadang hawak ni Ranran ang ancient sword daw na ito ay mukhang nagtataglay ng devastating na sword wheel. Si Jiang Churan sigaw ni Shu habang mapapansin naman ang reaksyon ni Yanzu si Chen Fan daw ay napapalibutan ng napakaraming mga babae. Well saad ni Amber marahil siya raw ay medyo lumagpas sa linya ngunit talaga rong curious lang siya sa pagkakatulad ng formation na ito ni Chen Baekhyun sa formation ng kanyang kaibigan kaya umaasa raw siyang wag itong dibdibin ng mga ito. Ngunit sumagot lang si Ranran na lumayas na ito na siyang nagpainis kay Zuan Long how dare you sigaw nito, agad siyang pinakalma ni Amber. Pakiusap saad niya sabihin daw ng mga ito kung nasaan si Greater Deity Chen gusto niyang i-discuss ng personal kay Greater Deity Chen ang patungkol sa bagay na ito, ngunit sumagot lang si Ranran na walang dapat na i-discuss sabay activate sa Flying Sword Immortal nagpakawala, napamura si Amber nagkaroon ng pagsabog pagtila ng usok, mapag-aalamang nagawang maprotektahan ni Amber ang kanyang sarili mula sa atakeng iyon. How dare you sambit niya ang pangahas naman daw nitong gawin ang bagay na iyon sa kanya. So what tugon ni Ranran ito raw ay patay na kung si Greater Deity Chen ang narito. Hatugon ni Amber ito raw ay umaasa lang sa espadang nasa kanyang kamay ngunit ilang atake pa raw ba ang magagawa nito bago tuluyang mag-dissipate ang sword wheel na nakabalot sa espadang ito. Hatugon ni Ranran ano gusto raw ba nitong subukan? Hindi nakaimek si Amber at umalis na kasama ang kanyang mga disipulo siya raw ay maghihiganti pagdating ng araw. Pagbaba ni Ranran ay agad na sumalubong ang tatlo na pasambit si Ontang sa pangalan ng kanyang anak habang nagtanong naman ang dalawa kung kamusta si Chen Fan. Sinabi ni Ranran sa kanyang ina na ayos lang siya at idinagdag na wag silang mag-alala. Si Greater Deity Chen ay ayos lang ito ay kasalukuyang nagko-cultivate sa Sacred Land. Mula doon ay lumipat ang eksena sa base camp ni Amber partikular sa Arcant Peak ng Amerika, kung saan napatanong si Xinghu kung talaga bang ganoon kalakas si Chen Baekhyun paanong nangyaring nagawa silang mapa-retreat ng hamak lang na maid-servant nito, sumagot si Amber na ang babaeng iyon ay umaasa lang sa Heavenly Sword Wheel ng espadang nasa kanyang kamay. Ang sword wheel ng espadang iyon ay passive water wala silang dapat na ikatakot dun gayunpaman. Yung mga nascent soul spirit na kasama nito ay ang siyang nakakasindak. Kung ganun tugon ni Xinghu ano na ang gagawin nila, sumagot si Amber na hayaan na lang muna nila ang mga iyon sa ngayon dahil susunod na rito yung ibang mga extraterrestrial cultivators pati na ang Dishen Mountain Forces ng Tianhuang.
Tama, sambit ni Xinghu, kung ganun hintayin na lang daw nila ang mga taga Tianhuang at titingnan kung papaano ihahandle ni Chen Baekhyun at ng Baekhyong sect ang mga iyon. Makalipas ang kalahating buwan ay dumating ang 30 puwersang nagmula sa ibang bituin, kalakip ang ilang mga nascent soul cultivators. Sa kampo ni Amber ay mayroong dumating narito na sigaw nito, ang balita patungkol sa Tianhuang ay narito na. Hasambit ni Xinghu agad na lumabas si Lao San daw na naatasang mag-imbestiga patungkol sa Tianhuang ay bumalik na siya raw ay natatakot na ang Tianhuang army ay parating na, agad na bumaba sa kinaroroonan ni Lao San. Agad niyang tinanong si Lao San kung kailan darating ang mga sect leaders ng Tianhuang, ilang mga nascent soul cultivators ang pupunta, ang mga taga Dishen Mountain daw ba ay nagdala ng mga spirit treasures. Tugon ni Lao San, totoo raw na ang mga greater deities ng Tianhuang Star ay pupunta, ngunit ang mga iyon ay hindi ganoon karami. Napatanong si Xinghu kung ano ang ibig nitong sabihin, hindi daan-daang mga nascent soul deities ang pupunta kundi na sa mga 50 o 60 lang. Sumagot si Lao San na maaaring mas mababa pa doon. Well, tugon ni Xinghu, yun daw ay hindi na mahalaga basta't pumunta lang dito ang Dishen Mountain at ang mga sect leaders ng Unwavering Ways of Tao. Ngunit sumagot si Lao San na ang Dishen Mountain at ang mga sect leaders ng Unwavering Ways of Tao ay hindi rin makakapunta. Ano pa, sigaw na tugon ni Xinghu, minamaliit daw ba ng Dishen Mountain ang mga immortal cultivators ng Middle Earth? Hindi mariing tugon ni Lao San, umano'y ang Dishen Mountain at ang mga sekta ng Unwavering Ways of Tao ay bumagsak na. Ang buong Tianhuang ay sumuko sa isang individual at sa sekta nito. Sambit ni Xinghu, sa kanyang pagkabigla ang Dishen Mountain ay naannihilated. Hasambit ni Amber, kung ganun mukhang mayroon daw palang bagong overlord na umangat sa Tianhuang. Nagtanong kung sino ang taong iyon, at kung iyon ba ay tutungo rito sa Middle Earth. How excited na tugon ni Lao San, ang pangalan daw ng individual na iyon ay Chen Baekhyun at ayon sa mga sabi-sabi, ang mga abilities nito ay napaka-intimidating. Tinalo nito ang buong Tianhuang ng mag-isa at pumatay ng halos 100 mga nascent soul cultivators. Ninagtayo pa nga raw ito ng sekta na tinatawag na Baekhyong sect, at ang buong Tianhuang sa ngayon ay nasa ilalim na ng pamumuno nito. Nagulantang si Xinghu sa kanyang narinig ng hina ang mga tuhod, bigla na lang napasandal sa sahig. Saad ni Amber, ano ang sinabi nito? Uli ang pangalan ng taong iyon? Sumagot si Lao San na ang pangalan nito ay Chen Baekhyun. Oo nga pala, sa tingin niya ito rin ay nagmula sa Chinese clan ng Middle Earth, kaya malamang sa mga sandaling ito narito na sa Middle Earth ang taong iyon. Bakit mga masters, narinig na raw ba ng mga ito ang patungkol sa taong iyon? Makikita ang reaksyon ni Xinghu. Hindi ko alam kung papaano, ngunit sa sandaling ito ay kumalat na sa buong mundo ang patungkol sa pagdamina ni Chen Baekhyun sa Tianhuang, ang patungkol sa ginawa nitong pag-annihilate sa Dishen Mountain at halos 100 mga nascent soul cultivators ng Tianhuang. Grabe, si Greater Deity Chen daw ay napaka-terrifying, hindi sila makapaniwalang nagawa nitong mapasuko ng mag-isa ang buong Tianhuang Star. Sa Baekhyong sect naman ay nagbunyi ang mga disciples. Mabuhay si Greater Deity Chen, paulit-ulit na sambit nila, gaya ng inaasahan. Si Greater Deity Chen ay ang siyang pinakamalakas sa lahat, tiyak na ang Baekhyong sect na raw ang magiging greatest sect sa mundong ito. Sa hall ng Baekhyong sect ay sinabi ni Master Yen na dahil sa balitang ito ang mga extraterrestrial forces ay magsasubside na for the time being. At sinabi naman ni Yanzo na sino raw ba ang mag-aakalang nagawang ma-outmatch ni Greater Deity Chen ang buong Tianhuang Star pagpunta nito doon noon. Sinabi ni Mu Xiao na base sa nakikita niya kailangan nilang maghanda ng investiture ceremony para kay Greater Deity Chen bilang Divine Deity. Tama yun, tugon ni Ranran, dapat Divine Deity Chen na raw ang itawag nila kay Chen Fan ngayon. Habang napasabi naman si Shu sa kanyang isip na ang kanyang master ay talagang napakalakas, siya ay hindi nagkamali sa ginawa niyang pagsunod kay Master Chen noon. Makalipas ang kalahating taon, ang hindi mabilang na extraterrestrial forces na kasalukuyang nasa Earth ay nagawang masuppress ng reputasyon ni Chen Baekhyun. Nagpakalo profile na lang sa kanilang development, at ang pinakatanyag sa mga extraterrestrial forces na ito ay ang grupo ni Amber. Sa Cloudy Mountain Peak ay makikita ang paglipad ng ilang mga cultivators. Magandang araw, Old Man, subati ng isang individual na mapag-aalamang si Su Yanghao, ang patriarch ng Su family at grandfather ni Fang Qiong. Hasambit ng lalaki, ito raw ba ay narito upang maglakad-lakad, na agad namang kinumpirma ni Patriarch Su.
Ang isang ito naman na nakaharap ay si Su Zhengdi, ang uncle ni Fang Qiong, at ang kasalukuyang master ng Su family. Father, saad niya umano'y ilang mga Western financial groups kailan lang ang umaasang magkaroon ng business sa kanilang family, patungkol sa spiritual stone mineral veins na nasa East China Sea. Umano'y hindi na raw nila kailangang maglabas pa ng pera patungkol sa business na ito, makakatanggap sila ng patas na parte hanggat sila ay gumanap lang sa isang tituladong papel. Nagtanong si Patriarch Su kung umuuna ba ito, hindi pa tugon ni Mr. Su. Yun daw ang dahilan kung bakit siya nandito, upang hingin ang opinyon nito. Kung ganun tugon ni Patriarch Su, kung ganun tanggihan nito ang offer ng mga iyon, ang kanilang family ay hindi dapat na makialam patungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit tugon ni Mr. Su, ngunit iyon daw ay isang business kung saan maaari silang kumita ng bilyon-bilyon. Haseryosong tugon ni Patriarch Su, ano may problema daw ba ito sa kanyang desisyon? Syempre wala, tugon ni Mr. Su. Siya nga raw pala ang Tianlan sect ng North America ay gusto rin na mag-set up ng joint company sa kanilang family. Ang gagawin lang nila ay ang ibenta ang mga resources ng Tianlan sect, makakakuha sila ng kalahating komisyon. Ano, ayos lang daw ba yun? Hapatanong na tugon ni Patriarch Su. Tianlan sect, yung sekta ni Amber. At saan daw ba ito nakakuha ng guts na makipaglaro ng putik sa Amber na iyon? Ano, hindi raw ba ito aware na ang individual na iyon ay ang siyang leader ng mga extraterrestrial cultivators? Isa pa, ito rin ay nag-hold ng grudges laban sa Baekhyong sect. Tugon ni Mr. Su, ngunit sinabi raw ni Greater Deity Amber na ang lahat ng mga nangyari ay isa lamang misunderstanding. Full sigaw ni Patriarch Su, ang mga iyon daw ay umaarte lang dahil sa takot, sinabihan lang ito ng mga iyon ng mga superficial na bagay na niwala naman ito. Zhengdi, dapat pakatandaan daw nito na umabot lang sila sa puntong ito dahil sa napakanipis na string of connection na mayroon sila kay Divine Deity Chen. Although hindi na ito kumukuskus pa patungkol sa ginawa nila noon, dapat palagi pa rin nilang pakasuriing mabuti kung saan sila nakatayo at huwag makalimot dahil kung hindi, ang kanilang family ay agarang pupulutin sa kangkungan once na inexpose nitong ito ay hindi related sa kanilang family. Tumalikod si Patriarch Su, lumingon at idinagdag na kung kaya sabihin ito kay Su Pingsu Xiao at iba pa na maging malapit sa Chen family at sa mga disciples ni Divine Deity Chen, malayo-layo pa ang babagtasin nila sa hinaharap. Yes, Father, tugon ni Mr. Su, naiintindihan niya raw. Screw you, dagdag niya sa kanyang isip, screw you mga mayayamang Europeans at Tianlan sect. Ang kanilang family ay mayroong Divine Deity Chen sa kanilang likod, kaya sila ay magiging mas mayaman pa sa hinaharap at patuloy na iiral sa hinaharap hanggang gusto nila. Sa entrance ng Baekhyong sect ay makikita ang pagdalaw ni Lady Xing Anki, agad siyang sinalubong ni Ranran. Lady Xing, malamang ito raw ay pagod na pagod mula sa mahabang biyahe. Goddess Jiang, tugon ni Lady Xing, lumalabas na sila raw pala ay kasalukuyan pa ring naghahanda para sa investiture ceremony. Oo, tugon ni Ranran, umano'y inilalaan nila ang mga mahahalagang plano sa schedule. Bilang kabilang sa isang pure financial magnate group, hindi naging mahirap para kay Lady Xing na i-handle ang nakaraang downfall period ng Baekhyong sect, sa kasalukuyan ay siya ang humahawak sa monetary authority ng Baekhyong group. Meanwhile sa space ay makikita ang flying ship na ito na naglalaman ng ilang mga immortal cultivators. Sa wakas dumating na tayo sa Middle Earth, sambit ni Yiqian ng Xinghai sect na kilala rin sa bansag na God's Third Son. Ang Wuji sect ay faction lang ng Xinghai sect. Habang nakatitig sa Earth ay idinagdag ni Holy Son Yiqian na indeed talagang ito ay isang vast na cultivation planet, gayunpaman kayang-kaya niyang isuppress ang lahat ng narito hanggat ma-activate niya lang ang Invincible Magic Circle kahit na hindi niya gamitin pa ang kanyang divine level powers. Sinabi niya sa warrior ng Wuji sect na si Yinhai na titigil muna sila rito. Bumaba ito doon at ipaalam sa mga tao ng Wuji Dojo ang kanyang pagdating. Sabihin ito sa mga iyon na salubungin at pagsilbihan siya, at sa proseso ay magtanong na rin ito patungkol sa kondisyon nila. Usi na agad namang sinang-ayunan ni Warrior Yinhai at bumaba na sa Earth kasama ang ilang mga immortal cultivators. Napansin ito ng mga taga-Baekhyong kaya agad na lumipad ang ilan upang tingnan ito. Ano, sambit ni Lingyun, ang puwersa ng Xinghai sect ay pumunta. Talagang ito raw ay ang Wuji faction, yung black and white na Supreme Ultimate ay ang siyang logo ng Wuji sect.
Napamura si Ling Yun katapusan na raw nila pinatay ni Divine Deity Chen ang fourth Holy Son ng Wuji sect, tiyak na sila'y hindi mapapatawad ng mga ito. Ngunit sinabi lang ni Shu na responsibilidad nilang i-counter ang kalaban, kailangan nilang protektahan ang Baekhyun. Pagdating ng grupo ni Yin Hai sa isang partikular na spot ay sinabi niya sa mga naroon na on behalf sa third Holy Son ng Wuji sect inuutusan niya ang mga ito na tumungo sa kalangitan upang, ngunit sumigaw ang isa na ito ay isang hamak lang na Holy Son, bakit naman daw sila makikinig dito? Kahit na ang mga ito pa ay narito upang kalabanin si Divine Deity Tian at Divine Deity Chen, hindi raw ba't ang asal ng mga ito ay napaka-mapagmataas? Hindi ito ikinatuwa ni Yin Hai, agad na binigyan ng utos ang isa niyang tauhan, pinapatay ang cultivator, umano'y ang iba pang mga offenders ay ganito rin ang magiging kahihinatnan. Sa space ay tumungo si Amber 10 ng ilan pang mga extraterrestrial cultivators upang salubungin ang Holy Son. Hasambit ni Holy Son Yi ang mga ito raw ay grupo lamang ng mga pekeng nascent souls, ngunit inaamin niya rong ang mga ito ay medyo nag-e-stand out. At idinagdag na ang kanyang junior ay nag-iwan ng orthodoxy sa planetang ito, bakit hindi siya nun sinalubong? Your Highness, tugon ni Amber, umano'y ang orthodoxy na tinutukoy nito ang Wuji Dojo, ay winasak ni Chen Baekhyun 1 taon na ang nakararaan, ganoon din ang sinapit ng orthodoxy ng Taichu Divine Realm, Soaring Sect at Sun Shrine. O tugon ni Holy Son Yi, how dare he, sigaw ng isa, nagtanong kung nasaan ang Chen Baekhyun na iyon ngayon. Papuntahin ito rito ang taong iyon upang lumuhod at pagsisihan ang kanyang kasalanan, dahil kung hindi, gagawin niyang ruins ang sekta nito. Your Highness, my dear lords, tugon ni Amber, umano'y si Chen Baekhyun ay ang siyang pinakamalakas sa abandoned realm na ito, at sunito ay opisyal ng kikilalanin bilang isang divine deity. Divine deity, natawa ang mga tauhan ng Holy Son nang marinig ito, habang sinabi naman ni Holy Son Yi na gaya ng inaasahan mula sa lupain ng mga barbarians. Kahit na ang isang hamak lang na golden core ay maaaring makuha ang titulong Divine Deity. Sinabi ni Amber na sa kasalukuyan si Chen Baekhyun ay nasa Sacred Land, ngunit ang Baekhyun sect na nasa ilalim ng pamumuno nito ay narito pa rin sa Earth, maaari niya rong ituro ang daan na agad namang pinaunlakan ni Holy Son Yi. Ilang sandali pa ay nasa himpapawid na sila ng Cloudy Mountain pababa kasabay ng pagtilamsik ng mga kidlat. Agad na nagbigay ng utos si Shu na i-activate ang protective formation nang mapansin ang mga ito. Sinabi ni Ranran na ang mga ito ay grupo ng mga sophisticated na nilalang, hindi nila kailangang magpigil laban sa mga ito. Sa malakas na boses ay pautos na ipinahayag ni Holy Son Yi na i-hand over ng mga ito si Chen Baekhyun, dahil kung hindi i-annihilate nila ang Baekhyun sect. Hatugon ni Shu, lumayas raw ang mga ito. How brazen, tugon ni Holy Son Yi, agad na nagpakawala ng mga fireballs. Inactivate ni Shu ang Heavenly Galaxy Sword Array habang sumugod naman si Yanzo Ranran at Mushao upang i-deflect ang atakeng paparating. Nabigla si Amber sa kanyang nasaksihan, talagang ang Heavenly Galaxy Sword Array raw na ito ay napaka-makapangyarihan. Grupo ng mga basura, sambit ni Warrior Yin Hai, tuturuan niya raw ang mga ito ng tunay na salamang kasabay cast ng kung anong art upang i-neutralize ang paparating na sword formation. Ingat Goddess Shu, sigaw ni Ling Yun, si Yin Hai daw ay napakatanyag, ito ay ang top warrior ng Wuji sect. Ito ay ibang-iba kumpara sa mga ordinaryo lang na mga warriors. Hahaha, sambit ni Yin Hai, since alam na raw ng mga ito ngayon kung gaano siya kalakas, bakit hindi na lang sumuko ang mga ito. Sumugod si Mushao, hasambit ni Yin Hai, sa malubong ito raw ay isa lamang hamak na wood beast walang silbi, nagsaman ng letigo, nagpakawala, ipinulupot sa katawan ni Mushao wasak, na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Shu nang biglang mayroon na namang atakeng patungo sa kanyang direksyon. Nagkaroon ng pagsabog, pagtila ng usok ay sakal-sakal na ni Yin Hai ang kanyang leeg. Pakawalan mo siya, sigaw ni Ranran sabay release ng isang sword slash, ngunit napakadali lang itong binigyan ng counter ni Yin Hai. Dumating si Master Ye at ang iba pang mga cultivators, sumigaw ang isa na pakawalan nito si Senior Shu, habang sinabi naman ni Master Ye na protektahan ang Baekhyun, ngunit silang lahat ay napakadali lang na pinatalsik ni Yin Hai. Hasambit ni Holy Son Yi, ang formation ay malakas ngunit ang taong kumokontrol nito ay napakahina. Nagbigay ng utos na sabihin kay Yin Hai na dalhin nito sa kanya yung maganda at talented na babae. Pagkatapos nitong ma-annihilate ang buong Baekhyun sect, ang babaeng iyon ay magiging kanyang concubine na agad namang sinunod ng kanyang disipulo.
Sa ibaba ay bumulagta na ang ilang mga disciples ng Baekhyong sect kasabay ng kanilang sect plate. Sinabi ni Ling Yun na siya ay natatakot na hindi niya mapa-fend off si Yin Hai kahit na kaya niya pang kontrolin ang formation, habang sumigaw naman si Yin Hai kay Shu na ibigay nito si Chen Baekhyun kung ayaw nitong mamatay, ngunit sumagot lang si Shu na kailanman ay hinding-hindi niya ipagkakaluno ang kanyang master. Hatugon ni Yin Hai kung ganun ay wipe out niya raw ang kanilang buong lahi at ang lahat ng mga bansa ng planetang ito pagkatapos niyang durugan ang Baekhyong. Titingnan niya kung hindi pa rin ito magsasalita pagkatapos nun, ngunit sumagot lang si Shu na ito ay hindi mapapalagpas ng kanyang master kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Natawa si Yin Hai sa kanyang narinig siya raw ay invincible. Bakit naman daw siya matatakot sa isang hamak lang na golden core? O talaga ba tugon ng isang boses na siyang ipinagtaka ni Yin Hai? Napatanong kung sino ito. Napasabi sa kanyang isip na inactivate niya na ang kanyang divine sense sa 100 milyang radius kanina payet hindi niya ito napansin. Paglingon niya'y napansin niya ang isang portal at mula rito ay lumabas si Chen Fan. Master, paiyak na sigaw ni Shu. Hindi niya raw nagawang maprotektahan ang Baekhyong. Marami sa kanilang mga disciples ay hasabat ni Yin Hai, so ito si Chen Baekhyun. Ay si dagdag ni Yin Hai nang may mapansin siya, so ito raw pala ay isa lamang clone na parte ng kanyang kaluluwa. Ano ito raw ba ay takot na mamatay kaya clone lang nito ang ipinadala nito rito? Make sense. Ano, gulat na sambit ni Ranran, ito ay isa lamang clone. Kung ganun dugtong ni Yanso, paano ito mananalo? Sinabi ni Chen Fan na bigla niya na lang naramdamang nag-scatter ang sword wheel na iniwan niya sa ancient sword, kung kaya siya ay agad na nagpadala ng clone niya rito. Ngunit hindi niya inaasahang ang mga ito ay talagang nang ahas na atakehin ang kanyang Baekhyong, saktan ang kanyang mga servants at nipinatay pa ang kanyang mga disciples. Nagcast ng kung anong art ni revive ang spirit form ni Mu Xiao, hinigup ang mga kaluluwa ng mga namayapang disciples ng Baekhyong patungo sa isang tablet. Hasambit ni Yin Hai ang teknik daw na ito ay mahusay, gayunpaman kayang-kaya niya uling patayin ang mga ito kahit na daan-daan at libo-libong beses pa hanggang sa tuluyan ng mag-shatter ang kanilang mga kaluluwa. Besides, ang isa sa minamahal nitong disipulo ay nasa kamay niya pa rin, kayang-kaya niyang durugan ang kaluluwa nito at pisikal na katawan ng dahan-dahan ngayon mismo sa harap nito. O talaga ba, tugon ni Chen Fan agad na sumugod kasing bilis ng liwanag at sa isang kisap mata. Nasa bisig niya na si Shu at sa parehong pagkakataon ay tangay ang kanang kamay ni Yin Hai. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Holy Sun Yi sa kanilang nasaksihan, nagsabing ang soulful golden stardust na kino-cultivate ni Warrior Yin ay ang isa sa 3 pinaka-advanced at greatest body training DRG. Isa pa ito rin ay tinatawag na unbeatable heavenly treasure, yet nagawa itong mabasag ng isang hamak lang na clone. Napatanong kung ano klaseng sandata ang ginamit ni Chen Fan. Sumagot si Holy Sun Yin na iyon ay hindi sandata, iyon ay mas mukhang salamangka. Pinagsisisigawan ni Yin Hai si Chen Fan. Ang lakas naman daw ng loob nitong mga has na wasakin ang kanyang katawan sabay release ng napakatinding divine energy at perform ng kung anong skill. Chen Baekhyun ngayon ay hindi lang daw sa dudurugin niya ang Baekhyong sect, susunugan niya rin ang immortal soul nito gamit ang demonic fire sa loob ng 10,000 taon. Watch out, divine deity, babala ni Ling Yun, ito raw ay ang divine domain ni Divine Warrior Yin. Hatugon ni Chen Fan sabay release ng isang sibat na mayroong palakol sa dulo mula sa kanyang mga mata. Hati ang katawan ni Yin Hai, na siyang labis na ikinabigla ni Amber at Ling Yun. Ano, sambit ni Amber, ito raw ay isa lamang immortal soul, walang spiritual artifact, kaya paano nito nagawang umatake gamit ang dragon patterned halberd? Ano, sambit ni Ling Yun, hindi raw ba kaya na ito ay isang special type ng divine sense? Ito raw ay napaka-terrifying. Makikitang nag-regenerate si Yin Hai. Ano, sambit niya, talagang nang ahas itong patayin siya. Idinagdag sa kanyang isip na ang dapat niyang sabihin, ito ay mayroong kakayahang patayin siya. Greater deity, pakiusap, sambit ni Amber kay Chen Fan. Makinig daw ito sa kanya. Si Divine Warrior Yin ay gusto lang na imbitahan itong emit ang Third Holy Sun. Hindi kailangang ito ay umabot pa sa ganito, hindi raw ba? Ngunit hinilalang pabalik ni Chen Fan ang halberd kill, sigaw niya. Nagpakawala ng isang sword slash si Yin Hai, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagawa na namang mahati sa dalawa ni Chen Fan ang kanyang katawan, muling nag-regenerate. Nagtanong kung anong uri ng immortal soldier ang gamit nito. Subalit sumagot lang si Chen Fan na hindi na nito kailangan pang malaman. Sabay hagi sa halberd, nagdash sinalo at nagbigay ng isang slash, napaatras si Yin Hai.
Chen Baixuan sambit niya nagtanong kung sino ba talaga ito, wala rong golden core cultivator na ganito ka makapangyarihan ngunit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay dahil sa hindi pa ito nakakakita ng isa sabay pakawalan ng isa pang atake. Pinagpawisan si Yinhai Chen Baixuan saad niya kapag siya ay pinatay nito tiyak na dudurugin ng pinong-pino ng Third Royal Highness ang Baekhyong sect nito. Sumagot si Chen Fan na pinatay niya na yung Holy Sun mula sa Wuji sect kaya ano pa raw ba ang magbabago kung hindi niya ito papatayin, na siyang ikinagulat ni Yinhai ano pinatay nito ang Fourth Royal Highness. Sumabat si Ling Yun na hindi lang sa pinatay nito ang Holy Sun ng Wuji sect pinatay rin ito maging ang mga Holy Suns ng Sun Shrine Soaring sect Taichu Divine Realm at iba pa, ang 6 na greatest sects ng Xinghai na narito sa Middle Earth ay bumagsak na sa mga kamay ni Greater Deity Chen. Nagulantang si Yinhai sa kanyang narinig na ngayon ay kalahati na lang wala rong sino man sa mundong ito ang mga ngahas na patayin ang isang Holy Sun yet ito talagang inoffend nito ang mga sekta ng Unwavering Ways of Thao. Hahaha Chen Baixuan ngayon ay hindi na raw mahalaga kung gaano pa kamakapangyarihan ang cultivation level nito at kung gaano pa kalakas ang backer na mayroon ito. Hahaha ngayon tiyak na raw ang kamatayan nito nang biglang nasa pagmumukha niya na ang paa ni Chen Fan kung ganun uunahin niya na itong ihatid sa kanyang daan patungo sa reinkarnasyon na pahingi ng tulong sa Holy Sun si Yinhai, sumabog. Hasambit ni Holy Sun Yi sa itaas ito ay nang ahas na i-offend ang lahat ng 6 na mga divine sects sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga divine warriors at mga Holy Sun walang sino man sa unibersong ito ang mayroong kakayahang pantayan ang kay-abangang mayroon ito. Titiyakin niya ang kamatayan nito upang ipaghiganti ang kanyang fourth brother ngunit sumugod lang si Chen Fan nagsabing ito ay hindi worthy na patayin siya umatake patungo sa flying ship nagkaroon ng pagsabog na humagap sa ilang mga disipulo. E-activate ang defense formation at Starry Sky Cannon sigaw ng isa pasabugan sa limot ang isang ito at ganoon na nga ang ginawa nila ngunit hindi tumama umatras si Chen Fan. Lumipad si Holy Sun Yi patungo kay Chen Fan ano pagtakas lang daw ba ang alam nito sigaw niya muling umatake si Chen Fan, ngunit nag-release lang ng divine energy si Holy Sun Yi at tinanggap ito ng direkta. Hasambit ng Holy Sun mukha lang daw itong immortal soul kung titingnan ngunit ang totoo ito ay isang nascent soul, at mukhang ito raw ay napakalakas. Gusto niya ang mga talented na mga tao kaya kapag nakahanda itong sumali sa kanila at maging kanyang divine warrior, hahayaan niya itong mabuhay. You're full of crap sigaw ni Chen Fan umatake uli hasambit ng Holy Sun sabay extend sa kanyang kanang kamay mukhang hinihiling nito ang kamatayan sabay cast ng isang defensive spell upang sanggahin ang atakeng paparating. Nagyabang na ang kanyang Wuji Circle ay kombinasyon ng death energy mula sa Jiuyu at life energy mula sa Wanmu Star. Gamit ang batas ng kalikasan ni-refine niya ito sa loob ng 3,000 taon kaya ang sandata nito ay walang magagawa. Dahan daw ang nilamon ng Wuji Circle si Chen Fan. Sa baba ay sinabi ni Ling Yun na si Yiqian ay ang third Holy Sun ng Wuji sect ang mga normal na nascent soul ay walang panama rito, si Greater Deity Chen ay nagpadala lang ng doppelganger rito kaya paano ito mananalo. Elder Ling Yun sambit ni Shu hindi raw ba't napakadali lang na pinatay ng kanyang master si Yinhai ngayon lang kaya. Sumagot si Ling Yun na si Yinhai ay hindi may kukumpara kay Holy Sun Yiqian. Ito ay higit na mas malakas kumpara sa isang normal lang na nascent soul. Idinagdag ni Ranran na sa nascent soul level ang agwat sa pagitan ng beginner stage at peak stage ay napakatindi. Ang agwat sa pagitan ng mga ito ay nasa 10 o 100 beses. Nagcast ng isang attack spell ang Holy Sun na pasabi ang isa na tiyak na dudurugin na ng pinong-pino ng kanilang Royal Highness ang Chen Baixuan na ito ngayon. Mayroong 7 orifice sa buhay ng bawat individual at bawat isa sa mga ito ay konektado na sa universo pagkasilang na pagkasilang pa lang. Ang 9 orifice divine infant na nirefine noon ni Chen Fan ay ipinanganak na taglay ang 9 na orifice isang totoong nilalang na mayroong kaalaman patungkol sa heaven and earth. Inactivate ito ni Chen Fan nagkaroon ng pagsabog sa loob ng Wuji Circle sinubukan itong i-suppress ng Holy Sun, ngunit huli na't nagawa ng kumawala ni Chen Fan. Interesting sambit ng Holy Sun sa bycast uli ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa itong masuppress ni Chen Fan, nagsummon ng isang dambuhalang cauldron. O no sambit ni Holy Sun Yiqian sa kanyang pagkagulantang ito raw ay,
agad na binalot ng protective formation ang kanyang buong katawan upang protektahan ang kanyang sarili mula sa napakatinding destructive energy na iniimit ng cauldron. Gayunpaman ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay nagsisabugan tigil sigaw ni Holy Son Yikian nag-retaliate, ngunit biglang nag-reappear ang cauldron malapit sa flying ship. Nagkaroon ng pagsabog, wasak ang flying ship. Hindi sigaw ni Holy Son Yikian sumugod, pinagmumura si Chen Fan, pagpipira-piresuhin niya raw ito at uubusin ang lahat ng mga tao sa planetang ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na turn na nito agad na umatake. Sinubukan itong sanggahin ni Holy Son Yikian, basag ang protective formation o nasambit niya nang makitang nasa harap niya na ang cauldron, durog. Thus sa sandaling ito ang third Holy Son ng Wuji sect ay tuluyan ng bumagsak. Mula sa pagiging cauldron ay bumalik na si Chen Fan sa kanyang dating anyo, hinigop ang lahat ng mga treasures na pautang-lutang sa kalawakan mula sa sumabog na flying ship, agad na lumipad, bumaba sa surface ng Earth. Dito ay nagbunyi ang lahat ng mga cultivators. Sila raw ay nanalo. Long live Baekhyun, long live Divine Deity Chen, paulit-ulit na sigaw nila. Mapapansing narito rin ang ilan sa mga kasamahan ni Warrior Yin. Pinalapit ni Chen Fan ang mga ito, sinabihang lumuhad at magsisi sa kanilang ginawang kasalanan dahil kung hindi, personal siyang tutungo sa planeta ng mga ito upang wasakin ang mga naroon. Thus nagmakaawa na nga ang mga ito, pakiusap Divine Deity Chen wag sila nitong patayin, ngunit sumagot lang si Chen Fan na yung mga pumatay sa mga disciples ng Baekhyun ay humakbang upang mamatay sa ganitong paraan. Hindi niya na idadamay pa ang kanilang lahi at mga ancestor planets na siyang ikinagulantang ng mga ito. Sinubukang sumibat ng iba, na naging dahilan lang upang mas mapadali pa ang kanilang katapusan. Divine Deity Chen sambit ng matanda, siya raw ay nagmamakaawa, pakiusap spare nito ang kanilang lahi at ancestor planet. Kung ganun sige, tugon ni Chen Fan at agad na tinapos kasabay ng iba pa gamit ang isang wind slash. Mula doon ay opisyal na nilang isinet up ang magiging petsa ng Grand Ceremony, isang seremonya upang gawing opisyal ang pagiging Divine Deity ni Chen Fan. Ito ay dadaluhan ng mga cultivators ng mga abandoned star realms. Sa sandaling ito ang soul clone ni Chen Fan ay umupo sa Cloud Heaven Palace upang bigyan ng gabay sa kanilang cultivation ang mga members ng Baekhyun, at mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng study room ng Baekhyun sect. Master, saad ni Shu habang nagbubuhos ng tsaa, bakit masyado raw nitong minadali ang schedule ng investiture ceremony? Maaari naman daw silang maghintay ng mga 3 hanggang 5 taon upang makadalo ang lahat ng mga tao ng abandoned star realms upang i-celebrate ang paghirang sa kanya bilang isang divine deity. Sumagot si Chen Fan na hindi na siya maaari pang maghintay ng ganoon katagal. Kailangan niya pang maglakbay sa kalaliman ng Qinghai upang hanapin si Qiong at ang iba pa. Besides sa investiture ceremony na ito ay gusto niya nang tapusin ang lahat. Nagtanong si Shu kung ano pa ang binabalak nitong gawin. Ito na ngayon ay invincible sa kabuuan ng mga abandoned star realms. Ano ang ibig daw ba nitong sabihin? Babalik uli rito ang puwersa ng Qinghai sect? Sumagot si Chen Fan na ang real deal ay paparating pa. Idinagdag sa kanyang isip na kapag hindi niya pinatay o kaya naman bigyan ng matinding takot ang mga iyon, paano isusuko ng mga iyon ang Earth? Makalipas ang 1 taon ang Chuzhou ay na-develop na ng husto. Sa kasalukuyan ito ay isa ng mega city at sa puntong ito, ang mga cultivators worldwide maging ang mga cultivators ng ibang star realm ay nasa Chuzhou na upang dumalo sa gaganaping investiture ceremony. Sa puso ng mega city ay makikitang naglalakad ang magkapatid na ito. Sila ay mga descendants ng isang divine master. Sa madaling salita, ang mga ito ay mga holy son ng Fuyao sect. Ang lalaki ay si Qiao Xin habang ang babae naman ay si Qiao Yu. Sinabi ni Qiao Xin na narinig niya rong mayroong isang amazing na champion dito, nagawa nitong mapatay ang Holy Son na si Yikian at ang Divine Warrior na si Yinhai. Gayunpaman, base sa nakikita niya, ang karamihan sa mga narito ay mga hamak lang na mga Golden Core cultivators habang ang iba naman ay mga peking nascent soul. Ang lahat ng mga narito ay mga basura. Sumagot si Qiao Yu na gayunpaman 8 mga Holy Sons na ang bumagsak sa abandoned star realm na ito habang ang Holy Son naman ng Son sect ay nawawala, kaya kailangan pa rin nilang magkaroon ng ibayong pag-iingat. Idinagdag ni Qiao Xin na ayon sa mga sabi-sabi mayroong isang Golden Core cultivator dito na hindi pa umabot sa edad na 40 sa kaunting grievance lang ay naghihiganti na agad ito.
At umano ito'y mahusay sa pagpatay sa mga cultivators na mayroong mas mataas na ranggo kaysa sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit nagpapanik ang 7 Greatest Divine Sect. Idinagdag naman ni Qiao Yu na kung talagang nagawa ng maabot ni Chen Baixuan ang divine level, sila ay mawawalan ng chance na masecure ang Middle Earth. Hay dagdag ni Qiao Zin umano'y ang 7 Greatest Divine Sect ay naglaan ng matinding effort upang magpadala ng mga tao rito ngunit ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong hanapin ang great opportunity ng Star Realm na ito. Tama na hila ni Qiao Yu ang kailangan lang naman daw nilang gawin ay ang ituon ang kanilang mga mata kay Chen Baixuan, at once na magsimula na ang investiture ceremony matatapos na rin ang kanilang trabaho. Idinagdag ni Qiao Zin na ang Fuyao Sect ay mayroong napakaraming mga halimaw ngunit ang mga ito ay nagkukulong lang sa kanilang seclusive cultivation walang naglalakas ng loob na kunin ang title na Divine Deity, ngunit ang mga barbarians na narito ay napakakapal upang tawaging Divine Deity ang isang hamak lang na Golden Core Cultivator. Sinabi ni Qiao Yu na sa ngayon kailangan muna nilang maging pasensyoso sa paghihintay, dahil makiklear na rin naman ang lahat once na dumating na rito ang asusasyon ng mga sect masters.